Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome back po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. No, shout out po muli sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, si Presidential Legal Counsel, no? At ang batikang politiko na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos, ang centenarian na former senator na walang iba kundi si Juan Ponce Enrile. Kasi meron po siyang sinabi tungkol sa inyong former president na ngayon ay nandoon sa magandang hawla niya sa Dahig. At ganun din po itong inyong taeng vice presidente na talangkang anay ang utak ay binirabira po ang dalawang mambabatas na tubong taga Maynila. Ang tindi po ng baho ng bunganga nito. Sa bagay, like father, like daughter. The apple doesn't fall from the tree. At gusto niya pang ang isang mambabatas ay mamatay. Talagang itong mga Duterte ay mga killer of Filipinos, no? Talagang sabi niya, malalaman niyo mamaya, dalawang article lang babasahin natin dito. Talaga pong hindi na nahiya itong taing vice presidente ninyo na magkaroon ng maglabas ng mga mababahong pananalita, no? Hindi niya alam may mga minors na nanonood doon sa rally na yan. So okay lang sa kanya. Wala po siyang decency, wala siyang class, no? Kahiya-hiya po ito bilang isang hybrid na Pilipino. Hindi naman po yan kasi purong Pilipino. Opo, okay? So unahin natin mga kababayan, ito pong balita sa Abante TNT na kung saan sabi ni Enrile, ex-PRRD, pinakamalaki ang iniwang utang sa bansa. Ayun! Totoo po yan. Totoo yan. Ang laki ng iniwan mong utang, Digong. Ha? Ito po sabi ni Juan Ponce Enrile. Maging si dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel, JPE, ay hindi na rin nakapagpigil sa pagsagot sa mga fake news laban sa gobyerno at inihayag na si Pangulong Marcos Jr. ang nagtagabayad ang tagabayad sa mga iniwang malaking utang ng Duterte administration. Correct po yan. Nag-iwan po si Digong ng almost 13 trillion pesos na utang. Ha? Ang total na inutang ni Digong sa loob ng 6 na taon ay umabot sa 7.2 trillion pesos. 100% niya po yung inutang ng administrasyong mula kay Cory hanggang kay Panot. 5-something trillion lang po ang utang ng Pilipinas noon. Pagtapos ni Digong naging almost 13 trillion. 100% plus pa mga kababayan. Tapos sa ulat ng Philstar Global, ito po na naisama na natin to sa ating LS, ang Marcos administration ay nakapagbayad ng 2 trillion pesos sa utang last year. Biruin nyo, tama si Enrile. Ang Pangulong Marcos ang tagapagbayad ng inutang ni Digong. Ang tanong, saan napunta yung perang inutang ni Digong? Huwag nyong sabihin ginamit nung COVID-19. Marami po ang nagre-reklamong mga kababayan natin na hindi nakakuha ng ayuda nung COVID-19. Nawalan sila ng trabaho, walang dumating na tulong. Ganun din po sa amin, diyan po sa bayan namin sa Zambales. Kasi daw po gated ang aming tinitirhan kaya walang tulong na aabot sa inyo. Pag gated ang bahay ninyo, mayaman kayo. Meron kayong kapamilya sa abroad, bahala kayo. Yun po ang naranasan ng nanay ko. Maski na sa LGU, wala pong dumating na tulong. Ang tumulong ay mga kamag-anak, minsan kapitbahay pa kasi gated nga daw po. Walang hiya, di ba? Meron may diskriminasyon pa ang pagtulong. O ano na, Digong?
Huwag mong sabihing binili mo ng mga vaccine, ang dami nyong nasayang na vaccine. Tapos nag-NDA pa kayo sa mga vaccine manufacturer and supplier. Diba? Non-disclosure agreement, magkano isang turok? Ayaw nyong sabihin kasi bakit? O, diba, Bongo? Hello, Parmali. Magkano yung Parmali? 42 billion, mga kababayan. O, diba? Sa kanyang social media post, sinabi ni Enrile na totoong maraming ipinagawa si ex-President Duterte na mga infrastruktura tinutuloy ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa hindi magandang iniwang nakatingwangwang ang mga ito. O ayun, nakatiwangwang. O ano na, mga DD shit, mga garapatang anay, mga talangkang utak na baboy. Ha? Ano na, mga taing DD shit. Tiniwangwang o iniwanan. Hindi tinapos ni Digong. Bakit? Baka mga China contractor, wala na si Digong, wala nang pakinabang. O, di ba? Tapos ang Marcos administration, tapos sasabihin nyo, walang ginagawa. Ano ang sabi ng Pangulong Marcos? Kung yung proyekto na yan ay makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino, magiginhawahan sila, bakit hindi natin ituloy? Wala tayong pakialam kung kanino nila i-credit yan, basta mapakinabangan ng mga Pilipino. O di ba napakagandang layunin yan? Hindi yung, ay wag niyong ituloy kasi proyekto yan ni Digong. Ay wag niyong ituloy, proyekto ni Panot. Talagang may diskriminasyon mga animal. O, pero kung inaakalaan niya ng mga supporter ni ex-PRRD na mula sa buwis ang ginagamit sa mga proyekto, ito ay isang malaking hindi dahil karamihan dito ay inutang ng kanyang administrasyon sa niya. Correct. Di ba? Karamihan sa aking kaalaman ay inutang sa China. Si FPRRD ang gumastos, si BBM naman ang tagapagbayad. Ang galing ano, o di ba? Yan ang malaking kalat, ang malaking taing iniwan ni Digong. O, sige, kontrata tayo. Sino magbabayad? Wala na ako eh. Next administration na. O, paano yung mga 30%? Kung titignan ano ang utang ng bawat naging presidente ng Pilipinas, pinakamalaki ang inutang ni dating Pangulong Duterte na binabayaran ngayon ng gobyerno. Sinabi ni Enrile na hindi ito batid ng kanyang mga supporter dahil ang pagkakaalam lamang ng mga ito ay si Duterte ang pinakasikat at pinakapopular na naging presidente ng Pilipinas. Kung titignan natin ang utang ng bawat naging presidente ng bansa natin, pinamalaki ang inutang ni FPRRD. Oo, asan pinunta? Saan pinunta yung inutang? Saan pinunta? Oh. Ha? Saan nyo pinunta yung inutang? Oh, utang ng ina nyo, Digong. Utang ng ina ninyo, mga Duterte. Pahirap kayo sa bayang Pilipinas at sa mamamayan. Mga walang hiya kayo. Tapos gusto nyo pa maging presidente, ang taing vice-presidente? Walay, wag nyo pong iboto ang mga kandidato ni Digong pagkasenador. Wala po yan. Isasalba lang nila si taing vice-presidente sa impeachment. Dapat mawala sa national stage ang mga Duterte. Dapat hindi na makapamnungkulan si Sara Duterte sa anumang political arena, whether sa LGU or sa national stage. Nakakahiya po. Lalong-lalo na dito. Lalong nakakahiya ito sa buong mundo. Bakit? Tingnan ninyo, ha? Ito po. Diyan po sa rally nila sa Tondo. Ha? Talaga pong binisita ni Pusit. Inanyayahan siya ni Isko Dumagoso na magsalita. O, tingnan nyo. Si Isko po ay tae din. Maka-Duterte rin yan, mga kababayan. Tae din yan. Huwag nyo pong ibotong mayor ng Maynila yan. Mga Marcos loyalist. Si Isko Moreno ay isang tae, makataing Duterte. Ha? Ano po ang sabi ni Sara Pusit? No? Hindi po siya nahiya na pagmumurahin ang mga representante ng Maynila. Yung mga incumbent ng mga representante ng Maynila. Dito po unahin natin itong unang article sa Bilyonaryo. PI nyo rin. O, ayan ha? BP Sara Duterte Blas Manila Representative Rolando Valeriano, Joel Chua at Isko Rally. Itong si Rolando Valeriano dahil sa kanyang expose, dahil sa kanyang yung resolution, kaya nagkaroon po ng
House Blue Ribbon Committee investigation sa good government and public accountability ni Joel Chua na imbestigahan yung COA report ng CIF ni Sara Pusit at yung mga disallowances niya. Kaya galit na galit si Pusit, si Talangkang Anay, ang taing vice presidente sa dalawang incumbent na magbabatas na ito. Pinagmumura niya po, mga kababayan, ha? Si Valeriano, 2nd District. Si Joel Chua, 3rd District, ha? Ito po sabi niya, hindi niya lang minura, nilait niya pa ang itsura ni Joel Chua. Ito po, yung congressman ninyo, yan yung muka ng distrito ninyo. Yan yung pambaton ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sa sobrang laki ng leeg niya, naiipit na yung boses niya. Ay, grabe, no? Feeling perfecto, mga kababayan. Ganyan ba ang gusto nyong maging leader ng bansa? Mapanglait tulad ng tatay niya? Eto pa, ha? PI nyo rin. Di na? Kita ninyo? Nagmura siya in public. Tawanan lang yung mga tao. Hindi inisip ng mga adult na ito. Si Aimee Manotoc, si Isko Dumagoso, at yung iba pa na mga adult na may mga batang nandun. May mga minor na nandun. So okay lang. Hindi okay lang yun kasi mga taga-tondo yan. Ganon? Ganon ang tingin nyo sa mga taga-tondo, mga balasubas talaga? Hoy! Huwag kayong ganyan. Discrimination yan. Mga kayo, prejudice kayo. Hindi usapin dito kung saang lugar man yan. Ang usapin dito ay ang decorum, ang pagkatao ng nagsasalita at nung lugar. Hindi po lahat ng taga-tondo ay mga bastos, mga walang asal. Baka mas may mga asal pa nga yan sa mga edukadong tao eh. Yung mga edukadong tao nagiging mal-edukado tulad ni Pusit, ang taing vice presidente. Ha? Biruin nyo, nagmura Naka-mic pa yan. Narinig ng mga bata, di okay lang. Tawanan pa yung mga matatanda, yung mga adult instead na, hindi na sana sinabi yan. Nakakahiya naman. Di ba? Kayo gusto nyo ngang maging maayos ang inyong lugar. As much possible, sana walang ganong lalabas na mga masasamang panalita sa mga leader pa ng bansa. Ikalawang mataas na posisyon ng bansa, hindi ka marunong gumalang o talagang ganyan ka. Ugali ka kasi hindi ka pinalaking tama. Ha? Dahil ikaw ay spoiled brat at hindi ka purong Pilipino, wala kang good moral and right conduct. Hap-hap yan eh. Ano ba nanay niyan? German. Anong sabi niya? PI kayo. Nandito ako ngayon sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako si Sara Duterte, ang taing vice presidente. Kaya kong makipag-away sa kanal. Tignan nyo. Ayan yan. Kaya niyang makipag-away sa kanal. Wag lang, bakit sa kanal lang? Ba't hindi ka pa pumunta ng sewer? Kasi doon ka nababagay. Amoy tae ka, ugaling tae ka, ang pagkatao mo ay tae. Ito pa sabi niya, kinakandidato niya yung kalaban ni Representative Joel Chua. Itong si Apple Nieto. Ito pang masama, mga kababayan. Nagnanais siyang mamatay si Joel Chua. Tingnan ninyo. Ma'am, Apple, saksak mo ito sa bibig ni Chua. Tingnan mo. Kasi yung pangalan nung kinakandidato niya, Apple. Apple Nieto nga eh. Tingnan ninyo, ulitin ko. Ma'am, Apple, saksak mo ito sa bibig ni Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Nag-uutos sa isang tao na patayin si Joel Chua? Tatanong tayo. Parang yung sinabi niya dun sa hitman niya na kinontrata niya na pag namatay siya, di umano ay patayin po yung 3 personalidad tulad ni Pangulong Marcos, si F.L. Lisa at si Speaker Martin. Ganito rin ang gusto niyang mangyari kay Joel Chua, patayin. Patayin. Excuse me Sorry po Biruin nyo. So anong pagkatao nito? Mamamatay tao. Killer of Filipinos. Tingnan ninyo. Hindi yan nagjo-joke. Sinabi niya yan sa public na may mga minors. Di ba napakasama? Yan ba ang gusto nyong iluklok? Ha? Ano pa yung sabi niya dito sa politiko o sabi dito, Sara Duterte to Manila voters, 0 vote for Joel Chua. Doon minura niya lang si Valeriano kasi hindi naman yata re-election ni si Valeriano. Ha? Ano pa sabi dito? Ha?
Nakalimutan ni Joel Chua noong sinisiran niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyurakan, pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat natin gawin para kay Apple Nieto? Hindi lang iboto. Ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya, idala sa lahat ng mga presinto at sabihin sa ating mga kasama, bigyan nyo ng zero yang Joel Chua na yan. O, ayun. Ilang beses niyang minura si Joel Chua. Minura niya si Representative Valeriano. Ayan ba yung isang halimbawa ng gusto niyong gawing presidente? Parang tatay niya lang, lahat na lang sasabihin, PI kayo, yawa kayo, ganon? Tama ba yan? Ugali ba yan ng isang leader ng bansa? Nakakahiya. Walang etiquette, walang class, walang decorum, walang pinag-aralan na good manners and right conduct kasi hindi purong Pilipino. Hybrid mga kababayan. O, di ba? Kaya nga sabi ng iba, money, ang pera, hindi ka makabili ng class. Yung paggalang, pagrespeto, yung tamang pag-uugali sa harap ng mga minor de edad. Eh, ito public eh. Tapos yung mga nandun sa entablado, yung mga nanonood, hiyawan pa. Ha? Tuwang-tuwa pa sila na minumura niya ang mga tao. Ganon? Katanggap-tanggap sa inyo yon? Ibig sabihin, okay lang sa mga taga-Tondo? Eh, naku, hindi naman po ako naniniwalang ganyan. Hindi po. Hindi po. Kaya kung ako sa mga taga-Tondo, wag nyo pong iboto si Mayor Isko bilang mayor ng Manila. Ugali rin ni Isko yan. Yan ang sinusuportahan niya eh. No? Kinokondina niya, hindi niya kinokondina. Tinatanggap niya yung ugali ng taong walang good moral and right conduct. Wala po. Hindi man yan lang pinagbawalan, hindi man lang sila nag-apologize doon sa stage, o hindi man lang nagsabi na pasensya na po kayo doon sa mga masasamang salita na sinabi ng ating Vice Presidente. Wala po eh. Walang apology, di ba? O, ano na yung mga bata? Paano na? Okay lang ma. Okay lang tayo na magmura kasi nagmumura po yung Vice Presidente. Okay lang, minura niya nga si ganito. Kaya ko rin kayong murahin. Di ba? Wala nang respetuhan. Di ba ganun po eh. Ganun yung pinapakitang halimbawa ni Sara Pusit Duterte. Hindi lang sa ganyan, kundi mapaghiganti rin siya mga kababayan. Di ba? O ito naman ang sagot sa kanya ni Representative Joel Chua, ABS-CBN. Manila lawmaker respond to Sara Duterte, I don't resort to negative campaign. Correct. Tama yan. Ha? I don't resort to negative campaign. Ayun lang ang sabi ni Joel Chua. Nire-respeto po natin ang kanyang pagpili ng kandidato sa ating distrito. Basta focus lang po ako sa kampanya ko dito. Tama. Ibigay mo yung plataforma mo. Sabihin mo yung gusto mong gawin para sa iyong distrito, hindi yung manlalait ka. Huwag mong sabayan kasi ang gusto nila, sabayan mo yung kanilang utak kanal o utak burak. Ang atin po ay maibabak sa kadistrito ko ang programa na ating napatupad habang tayo ay nakupo bilang kanilang representante. Hindi po tayong magre-resort sa negative campaign dahil wala naman po itong maitutulong sa ating mamamayan. I agree. Good job, no? Kaya dyan po sa 3rd District ng Maynila, ibalik nyo po bilang representante nyo si Joel Chua. Huwag nyo pong iboto yung sinusuportahan ni Pusit. Kasi, anong tawag doon? Yung kinonsinte nung kinakandidato niya ang inugali ni Sara Pusit. Oh, di ba? So ano ipapakita niyang halimbawa sa mga kadistrito niya? Mumurahin niya rin pag may nakita siyang mali na ayaw niya, 'di ba? Mumurahin niya yung mga ano kayo mga PI kayo mga ano kayo, di ganoon. 'Di ba? Oh. O tingnan niyo si Joel Chua, ayaw pumasok sa dirty politics, sa mudslinging. Ngayon gusto nila eh. Kasi pag kinagat yan ni Joel Chua, ayan na, bakbakan na, 'di ba? Kaya maganda, mailahad mo ang iyong plataforma, ang iyong layunin sa iyong mga kadistrito. Ayan po ang nais gawin ni Representative Joel Chua na re-electionist. Kaya sa 3rd District, Joel Chua kayo, pakita nyo na ayaw nyo ng ugaling tae ng inyong Vice Presidente. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share.
Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.